Hey mga brods, laro ng SMB versus Hong Kong Eastern. Eto mga kabrods, umabot pa tayo ng overtime. Tapos ang dami nilang sinisisi sina Chris Ross. Puro palit import ng SMB. Bakit si Coach Leo Austria na naman? Kaya ito mga brods, natalo sila. Final score natin 99-91. Biruin yan mga brods, hindi daw kasi tumawag ng timeout. Tapos tumawag naman ng timeout. Hindi naman naayos yung play dahil nga sa tinira ni Chris Ross. So yung mga brods, no, kala natin kayang-kaya ng SMB, dalang ganda na ng lineup nila, pero di pa rin kinaya. Narcis 28 points, Fardo 23 points, Perez 18 points, Lassiter 13 points, tapos 0 naman sina Ross, Chongson at Kahilig, yung mga bagong players ng SMB. Young 26 points, McLaughlin 18 points, Blankley 15 points, Lam 13 points. Ang ganda ng play ng Hong Kong Eastern mga brods. Well, sa SMB naman, hirap talaga sila. Kaya ito na mga kabrods. Sabi nila kahit sinong import pang ipalit mo sa SMB, talagang hirap sila mga kabrods. Kaya ito, balak ng SMB na subukan nga. Ito pong si Coach Yang Yao. Dahil sa lahat po ng talo ng SMB, yung Rain or Shine talaga yung pinakatumatak sa kanila. Dahil sa Rain or Shine, napabalik nila. Ito pong si Coach Leo Austria. Dahil ang ganda nga kasi ng sistema ni Coach Yang Yao. Well, ito kasing SMB mga brods, kung mapapansin nyo yung play neto, napakabagal, kumbaga set up lagi. While ito pong si Coach Yang Yao ay mabilisan ng play neto mga brods. Quick plays sila mga brods at takbuhan. Dito nga nila nadali ang Birmen. Kaya dito naman sa Hong Kong Eastern, parang ganun din mga kabrods. Puro set up play lang din naman yung parehas. Kaso hindi talaga nila kinaya. Ito pong sina Glenn Yang. Well, yung depensa rin talaga ng SMB, dun din hirap sila mga kabrods kagabi. Kaya ito pong si Coach Yang Yang masusubukan at gusto nilang offer nito mga brods. Alam mo naman natin si Coach Yang, anti-SMC ito. Ayaw niya sa mga ganitong trades ng mga ginagawa ng SMC. Pero gusto rin ng SMB na masubukan din naman yung talagang gustong gawin ni Coach Yang Yao na manalo every game. Yan nga yung pinakagusto ng Birmen sa kanya. Well, dito kasi sa SMB, sina Coach Leo Austria, Coach George Gallant, hindi naman daw ito masyadong nagagalit. Kaya parang itong SMB, parang easy na lang. Puro depende kay John Mar and import mga kabrods. Kaya siguro nananalo na lang. Maski mga locals na ito, parang hindi na masyadong ginaganahan. Well, sinabi nga nila, ito pong mga former PBA players na dito sa PBA Moto Club nina Ryan Aranya, yung mga former players na ito po ni Coach Yang Yao, pinaka-challenging na coach talaga ay ito pong kay Coach Yang Yao. And yun yung memories nila sa PBA dahil ang hirap daw magkamali kay Coach Yang, talaga masusubukan yung pasensya mo kapag minura neto mga kabrods. Ang hirap nun. Syempre kung ikaw yung player, syempre ayaw mo ring mamura, kaya gagawin mo yung best mo para nga masunod yung play neto po ni Coach Yang Yao. Sa SMB mga kabrods, ang ganda na ng lineup neto. Sabi nga nila, puro import na lang pinapalitan. Why not naman yung coach? Kaya nga, dahil ito po si Coach George Gallant and Coach Leo Austria, parang iisa lang din naman yung sistema nila mga kabrods. Ito pong si Coach Yang kasi kakaiba ito. Well, gusto nito talaga seryoso yung play, seryoso yung laro. Walang easy basket sa kanya. Maski nga star player neto, nakakarinig ng mura mga kabrods. Kaya sa SMB ngayon, napag-iisipan na nila, why not magpalit na talaga ng head coach. Gusto nga rin nilang masubukan yung Coach Tab Baldwin, kaso nga lang medyo kulelat yung Ateneo ngayong UAAP, kaya hindi nila tinuloy yun. Kaya ito pong kay Coach Yang sila gustong masubukan, kaso nga lang hinihintay rin natin kung ito pong si Coach Yang Yao papatusin ito pong offer ng SMB, knowing na sinabi ko kanina anti-SMC nga siya. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba problema ng SMB coach import or locals? Or mapapalakas ba ni Coach Yang ang SMB? Kaya komento mo lang kung pinyo mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo no mga kabrods. Nakikilala na naman ito pong si Kai Zachary Soto dito po sa Japan B-Leagues. Dahil sa mga past few games neto ay talagang parang ina-average na ito, parang import na talaga mga kabrods. So ito na nga nag-average ito pong si Kai Soto dito sa kanyang recent akupunan sa Koshigaya Alphas ng 14.3 points per game, 9.7 rebounds per game, and 2.1 assists per game. Sa loob yan ng 28.5 minutes per game neto po ni Kai Soto. So maganda mga kabrods, diba? Ito pong kabayan natin na iniinsulto, dinadaw ng mga Filipino fans. Ngayon, inaangat na nila si Kai Soto dahil ang ganda na ng nilalaro neto mga brods. Mas nga sa Gilas Pilipinas, last stint natin, diba? Against Hong Kong and New Zealand. Average nga ito pong si Kai Soto sa ating
FIBA Asia Cup qualifiers ng 15.5 points per game, 12.5 rebounds per game, 3.7 assists per game, and 2.2 blocks per game. So, mga kabrods, biruin nyo kung walang tayong Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Sa tingin nyo ba mananalo tayo sa mga big countries like New Zealand? Diba? Hindi, mga kabrods, dahil napakalaking bagay ni Kai Sotto. Kaya sana wag nating batikusin na ito pong si Kai at i-down ito pong bata natin dahil 7'3" ito and may NBA dream pa ito, mga brods. Diba nga may umuungol pang rumors sa Golden State Warriors na possible pwedeng paglaro at bigyan nila ng kontrata ito pong si Kai Sotto. Gaya ng ginawa ng Memphis dito kay Kawamura na dating teammate na ito ni Kai sa Japan B-League. So ito na nga, mga kabrods, ang tanong, ito po bang si Kai Sotto possible pa ba na bumalik dito sa Pinas at maglaro sa PBA? So marami tayong mga sinasabing mga reports and rumors na alam naman natin yung kanyang tatay na ito pong former pro player na ito pong si Ervin Soto na naglaro dati sa Barangay Ginebra, San Miguel. Well, sinasabi rin ng papa ni Kai dati hindi pa naman daw talaga nila kino-close yung doors na maglaro si Kai sa PBA. Pero ang pinaka-dream talaga niya sa ibang bansa kung saan NBA talaga, mga kabrods. Pero mga kabrods, kung itong si Kai Sotto ay maisipan talagang makapaglaro sa PBA, pinaka-unang kupunan na option niya, mga kabrods, ay ang Ginebra. Bakit, mga kabrods, Ginebra na naman? Dahil si Coach Tim Cone lang din naman ang nagpalakas kay Kai Sotto ngayong Gilas Pilipinas natin, di ba, mga kabrods? Dahil ito pong si Coach Tim, ang kanyang play ay mapalakas talaga ito pong si Kai Sotto. Kaya di ba, parang halos lahat ng play ay umiikot kay Kai Sotto sa triangle offense ni Coach Tim Cone, which is okay naman yan. And natutulungan siya dyan ni Justin Brownlee dahil future Gilas player natin ito, mga brods. Future superstar ng Gilas Pilipinas natin ito. Pero ito ngang pagpunta ni Kai sa PBA at makapaglaro sa Ginebra, medyo malabo pa, mga kabrods. Siguro 20% chance pa lang. Pero ito possible din, mga kabrods. Kahit 20% yan, pwede pa yun umangat gaya ng nangyayari ngayon dahil kay RJ Abarrientos parang naggusto na rin magsusunuran yung mga ibang players natin sa ibang bansa na lumaro sa PBA dahil ang taas na nga daw kasi ng bigayan dito ng Ginebra. Biruin yan, KBL yan ng RJ Abarrientos, pero napabalik ito dahil sa Ginebra dahil ang ganda nga ng offer sa kanya. So why not gawin din nila kay Kai Sotto? Pero alam naman natin na ayaw nilang paglaruin dito si Kai and gusto nila ma-achieve yung NBA dream neto, mga kabrods. Pero kung sakali ma-offeran nila ng malaki si Kai Sotto, mga brods, ay talagang ang paglalaroan neto Barangay Ginebra, San Miguel lang. Lalong-lalo na't gustong-gusto niya maging head coach ito pong si Coach Tim Cone. At ang dami niyang natutunan at lumabas yung totoong laro ni Kai Sotto kaysa nga daw sa sistema ni Coach Chot Reyes na DDO or Dribble Drive Offense, mga kabrods. So suportahan natin, mga brods, ating kabayan na si Kai Sotto, pero yung paglalaro niya sa PBA, titignan pa natin yan. 20% chance, and if ever talaga sa PBA, Ginebra lang talaga ang paglalaroan nito, gaya ng nangyari sa kanyang father na si Ervin Soto na naglaro rin sa Ginebra taong 2005 to 2006. So ikaw, mga brods, sa tingin niyo ba dapat bang pilitin ng Ginebra ito pong si Kai Sotto or wag na para ma-achieve niya yung NBA dream na first ever pure-blooded Filipino na makakapaglaro sa NBA? Kaya komento mo lang po nyo dyan, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated. I'll let you know long. I'm out.